Ang pag-uusapan natin, yung mga harassment sa mga online apps, mga loan application. Di ba, ang dami kasi ngayon, MJ, daming magte-text, mag-offer sa'yo ng loan. Tapos, pag pumasok ka na doon, na-harass ka na. Kasi pag may pinindot ka doon, lahat ng mga files mo sa cellphone mo, pwedeng kunin ng application. Lahat ng mga contacts detail mo, kung mga contact details mo, pwedeng makuha ng online apps na yan. Hindi mo kilala yung mga creditors na yan or yung mga online apps. So, daming naharas, daming na-intriga, and yung tinatawag na walang peace of mind. Dahil sa inutang na 5,000, 3,000, 10,000, and naharas sila sa mga online apps na hindi naman nila kilala. So, dami tayong nakausap dyan, dami nagsusubok sa atin, humingi ng advice. So, ngayon, ang gagawin natin is i-explain natin isa-isa yung tinatawag na utang at harassment. So, in relation sa online lending application. Thank you, Kuya Mark. So, umpasahan na natin. Ano po bang pagkakaiba sa usaping legal sa paniningil po at harassment, Kuya Mark? So, iba yung paniningil, iba yung harassment. Tayo kasi, MJ, pag umutang tayo, magaling tayo magsalita. Normal yan. Matik. Tapos, pag singilan na, parang may sakit tayong amnesia. Nakakalimutan natin. So, ano ba yung ginagawa ng batas? May demand letter. Ang purpose ng demand letter is para i-remind ka sa mga obligasyon mo. So, normal yan, in singilan, dapat truthful, dapat proportionate, and it should be respectful in singilan. So, ano yung paano? Konting text, friendly reminder, pwedeng friendly tawag, kahit paano, pa isa-isa lang. Then, kung hindi pa rin, demand letter. Kung hindi pa rin, pwede ka mag-file ng kaso. Yun ang tinatawag na legal na paraan sa pangongolekta. Iba naman yung harassment na pangongolekta na pinagbawal po sa batas. Ano yan? Nung nangongolekta ka, ba't may konting insulto? Nanginsulto ka, nangolekta ka pa, ininsulto mo pa ang nangutang sa'yo. Number 2, yung tinatawag na palagi kang tumatawag. 10 beses isang araw, 20 times ka nag-text sa kanya. Harassment na. Kahit 11 o'clock ng gabi, 1 o'clock ng umaga, tumatawag ka, magte-text ka. Harassment po yan. Or yung tinatawag ano tawag nito? May public shaming. Ibig sabihin public shaming, pinapahiya mo yung isang tao. Pinapost mo sa social media na ito yung mga taong umutang sa akin. Naniningil ka, ba't doon ka naniningil sa timeline mo? Sa Facebook mo, example, Juan de la Cruz, bayaran mo na yung utang mo. Ganon. Grabe, no? So, public shaming yun. And bawal din yung tinatawag na i-post sa social media yung loan contracts. Kasi loan contracts, nakalagay doon kasi ang mga personal data. So, bawal yan i-disclose ang mga information sa isang nangutang. So, that is considered harassment. Pero Kuya Mark, maaari bang makulong dahil lang sa mga hindi nabayaran na online loan? May ano po ba dyan, Kuya Mark, katumbas na batas na maaari malabag? Sa good news sa mga palautang, walang nakukulong sa utang. Good news yan. Because nakalagay po sa ating saligang batas, no person shall be imprisoned for non-payment of debts. Very clear po yan sa ating Bill of Rights. No person shall be imprisoned. So, ang Tagalog dyan, no person shall be imprisoned. Walang makukulong dahil hindi nakabayad ng utang. Iba yan sa mga nag-issue ka ng cheque na tumalbog. Bouncing check law yan, BP22. Iba naman yung mga may fraud or ano yung fraud in Tagalog? Basta estapador, nag-estapa ka. May panloloko. Na mga panloloko, iba naman yun. Iba yun sa utang lang. Ordinary utang, hindi ka makukulong. Pero pwede ka makulong kung nanloloko ka, may estapa nangyayari, may pagnanakaw nangyayari, nag-issue ka ng cheque na tumalbog, ibang issue naman yan. Pero purely utang lang, hindi ka makukulong. Paano naman kay Mark pag may mga involved ng pananakot na ipapa-aresto raw yung mga nagkautang sa online lending apps? Legal ba yun? Hindi legal yan. For example, ang collector, wala namang authority mag-issue ng warrant of arrest. Second, ang demand letter na matatanggap mo, hindi naman yan warrant of arrest. Requirement yan sa batas bago ka mangolekta na may tinatawag na demand letter. So hindi ka pwedeng takutin kung hindi ka makabayad ng utang. Otherwise, grave threat. Yan yun ang tinatawag na grave threat. Yung mananakot ka na
takutin ka para makabayad ka ng utang. Kailangan lang na friendly or may konting respeto and proper, truthful, and proportionate yung pag-remind mo na magbayad ng utang. Hindi pwede na may konting pananakot, walang respeto, pampabastos, papahiyain. Hindi na yan pangolekta, harassment na yan. And you can be liable for, kung may lending apps, pwede kang mag-file ng kaso sa SEC. Kung criminal case, pwede rin matatawag yan na unjust vexation or cyber unjust vexation. Yun ang mga possible na mga kaso kung hinaras mo ang isang tao sa pagkolekta ng utang. Thank you, Kuya Mark. Pero yung mga guarantor, Kuya Mark, tatawagan ng online lending app. Halimbawa, yung aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan na nasa contact list ko, syempre may iba kasing online lending apps. Kailangan mo ng guarantor, ililista mo doon para sakaling hindi ka makontak, sila ang tatawagan. Legal ba yan, Kuya Mark? Illegal yun. Hindi, iba yung guarantor, iba yung nakalagay po sa mga numbers na cellphone mo. For example, tinatawagan mo yan. Yung nakalagay po sa cellphone mo, mga contact details, hindi naman matatawag na guarantor yan. Kasi ang guarantor kasi kailangan, there must be consent and the consent must be freely given. Kung hindi naman freely given ang consent, hindi matatawag na guarantor yan. Hindi mo pwedeng tawagan yan kasi pag tinatawagan mo yan, kahit na nakalagay dyan sa cellphone mo, that is considered harassment. Kasi public shaming na yan. Yung pagtawag ng mga kaibigan, mga nakalagay po sa cellphone mo, pag tinatawag-tawagan yan, that is already considered harassment at bawal po yan. Bakit bawal? Kasi kung sino yung inutangan, siya lang ang kolektahin. Ano pakialam sa mga kaibigan, mga kamag-anak sa utang na yan. So pag doon tinatawagan ang kaibigan, mga kamag-anak, kung sino pa yung mga pinagte-text nyo dyan, that is considered harassment. Pero Kuya Mark, iba ba ang meaning ng character reference and yung guarantor? Iba yung guarantor, iba yung character reference. Ang character reference, for example, umutang ka, Jay, umutang ka. So, nakalagay doon sa application, character reference. Ang ibig sabihin ng character reference, that is for verification and background checking. Kung itong tao na to, marunong ba magbayad ng utang, may kakayahan ba magbayad ng utang, kasi ang lending apps, it is a business. Negosyo yan. So, hindi yan sila magpautang kung hindi mo kayang bayaran ang utang. Kailangan may capacity to pay ka. So for example, umutang ka sa lending apps, tapos requirement yung tinatawag na character reference. Ang purpose ng character reference, for verification and background checking. Yun lang. Hindi mo pwedeng tawagan yung isang tao kung maningil ka ng utang dahil kasama ka sa character reference. Ang character reference, hindi naman guarantor yan. Ang guarantor, ang ibig sabihin ng guarantor, siya yung nagagarantiya na kung hindi ka makabayad ng utang, doon, siya yung kolektahin. May ibig sabihin, kailangan ang guarantor must have consent and the consent must be informed consent and guaranteed, yung informed consent freely given. Kung wala namang consent, hindi ka masasabi na guarantor ka. Ang malala dyan, Kuya Mark, yung employer, doon ka sa boss, nag-text o tumawag at sa mga katrabaho, naku, nakakahiya yun. Lalo na kung utang, 1,500 lang, 1,000 lang, 500 lang. Harassment yan. Harassment yan, MJ. Kasi, for example, ano bang pakialam sa employer mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, sa mga utang mo? Utang is personal in nature. Wala namang pakialam dyan ang amo mo or katrabaho mo. So, pag tinawagan mo yan, there's only one goal. I-pressure ang umutang na bayaran ng utang mo para hindi siya mapahiya. Yun lang ang purpose doon. Hindi actually collection. Ibig sabihin, ang collection na ginagawa mo through harassment and illegal po yan, bawal po yan. Pwedeng matanggal ng lisensya ang isang online apps. Pwedeng mademanda pa sila ng cyber unjust vexation. Pwede pang mademanda sila ng cyber libel. Yun ang mga possible na mga kaso. Kasi bakit bawal yan? Kasi ang purpose ng utang, koleksyon. Utang, kolektahin mo. Wala kang authority na harasin ang isang tao, papahiyain ang isang tao, yung tinatawag na public shaming. So, wala pakialam ang isang amo, isang co-worker mo
sa mga utang mo, ikaw lang ang may obligasyon dyan because utang is personal contract. It is a personal contract. Hindi kasama doon ang mga kaibigan mo, mga kapatid mo, or mga katrabaho mo. Thank you, Kuya Mark. Yung pagpo-post ng mga pictures, Kuya Mark, sa social media, kaugnay sa utang, yan ba okay lang? For example, nag-post ka picture ni Pedro. Nakalagay doon, ito si Pedro, may utang ito sa akin, 2,000. Pagkasabi naman, nabayaran niya yung utang niya. Actually, hindi ka nangolekta. Nagpahiya ka ng tao. That is considered cyber libel. So, 2,000 lang utang mo, makulong ka pa dahil sa the way na naningil ka. Bawal i-post ang Facebook para pahiyain ang isang tao. Bawal ka mag-post sa Facebook kasi kung nag-post ka sa Facebook, yes, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression. Right natin yan. But wala tayong karapatan na magpahiya ng isang tao. Okay? Iba yung freedom of press sa mga public issues, iba naman yung freedom of press sa mga private issues. In this case, yung utang, that is a private issue. Hindi mo pwedeng i-post yung isang tao, mukha ni Juan de la Cruz, mukha ni Pedro. Ito si Pedro, may utang to sa akin na 2,000. Pagkasabi naman, magbayad ng utang. That is libelous. Libelous yan, and pwede yan matatawag na online unjust vexation. Unjust vexation. Bakit? Public shaming na yun eh. That is considered harassment. Paano naman, Kuya Mark, kung may labeling nang nangyayari, yung hindi nakabayad ng utang, tinawag po na estapador, tinawag po na scammer ng online lending app. Yan po ba ayos lang? Worst yan. Grabe. I repeat, estapador, scammer is different sa palautang. Pwede ka naman palautang ka kasi wala kang trabaho, kailangan mo magkapera kasi pagkain sa anak mo, utang yun. Ang estapador, yung may kasamang pagsisinungaling, may kasamang panloloko, yun ang estapador. Iba ang estapador sa palautang. Kung palautang ka lang, hindi ka makukulong. Pero kung estapador ka, makukulong ka. Pero kung ang pangalan mo, Juan de la Cruz, itong tao na to, estapador to, sinungaling ito, manloloko to, that is considered cyber libel. Of course, iba naman yun pag isang politiko, ang sinabihan mo binubudol tayo dito, itong politiko na to, binubudol tayo. Nung panahon ng eleksyon, ito yung mga pangako niya, tapos hindi niya sinusunod. Budol yung politiko na yan. Pwede yan. Freedom of press. Freedom of expression. But kung private individual ang sabihan mong gano'n, that's already considered cyber libel. Oh, ganun pala yun. Pero okay, Mark, yung sa online lending apps, kopyahin nila ang lahat ng contact sa aking cellphone. Tapos iti-text nila, massive text. Okay lang ba yun? Yun na tinatawag na public shaming. Bawal po yan. Kung may mga apps kayo, kailangan, bago kayo mag-apply ng mga online loan, kunin nyo muna ang detalye ng online lending application na yan. Sino ba ang corporation behind that? Sino ba may-ari ng behind that? Para at least kung may mga problema, pwede kayo magreklamo. Pag-file ka ng kaso sa SEC, sa mga paibisigahan natin sa NBI or sa cybercrime ng PNP, para alam natin kung may nilabag ba sila na batas. Kasi bawal yan kolektahin ang mga number sa cellphone mo. Personal mo yan eh. That's data privacy. Ginagawa mo lahat ng numbers sa cellphone mo. Ang mga numbers ng mga contacts mo dyan, mga kaibigan mo, mga mga kamag-anak mo. Tapos, pag nakuha nila yon, pag hindi ka nakapagbayad, text blast nila lahat yun para pahiyain ka. That is public shaming. And pinagbawal po yan sa batas. Pero pwede ba silang humingi kayo, Mark, ng access doon sa mga videos and pictures na nasa yung cellphone? Bawal yan. Kasi, as what you said, yung mga nakalagay mo sa cellphone mo, personal mo yan, private yan. Hindi sila pwedeng kumuha ng access sa mga numbers mo dyan, yung mga files mo, mga pictures mo, kasi pinagbawal po yan sa batas. Ang obligasyon nila, ang obligasyon mo, bayaran lang utang mo. Wala silang karapatan na sirain ang pangalan mo, sirain ang reputasyon mo, wala silang karapatan doon. Ang karapatan lang nila, maningil. But in a proper way, in a legal way. Hindi pwede na maningil na may kasamang harassment. So yung mga pagkuha ng number, pagkuha ng pictures, pagkuha ng file, that is considered
blackmailing. So pag hindi ka napagbayad, i-blackmail ka nila. And hindi yan pinapayagan ng batas. Pero Kuya Mark, siyempre pag ano ka sa online lending apps, merong kasing click button doon na I agree, no? Na ina-agree mo ang lahat ng mga kasunduan. Ang iba kasi hindi binabasa agree lang ng agree. Oh, yeah. Di ba? Paano yun Kuya Mark? Maaari na bang nilang kunin yung personal data mo kapag yung word na I agree. Pindot mo kasi kailangan mo talaga ng 5,000 eh. So, hindi ka na nagbabasa. urgent. Kailangan mo ng 5,000, hala, pindot ka. Nakalagay, I agree, hala, pindot. Pag pindot mo, hala, nakuha lahat ng details ng cellphone mo. Ang I agree, sabi ng batas, is not equivalent to blank check na dahil nag-agree ka, lahat ng gusto ng online lending apps gawin na nila. Kung magbibigay ka ng consent, it should be an informed consent. May informed consent ba na may nakalagay lang doon na pindutin, pinipindot mo lang kasi kailangan mo na ng 5,000 on that day. Pag pindot mo, hala, lahat ng mga details, lahat ng information mo nakuha na, pati password mo or mga pictures mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, hala, nakuha na lahat. So, pwede magamit ng pang-blackmail yan. Bawal ba yan? Pwede ba yan sa mga lending company? Hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Ang trabaho ng lending company, ang negosyo ng lending company, magpautang at may konting tubo. Yun lang ang negosyo ng lending company. Lending company, loan company, I repeat, ang negosyo nila, magpautang, then may konting tubo, pang gastos, pang profit nila yan. Walang karapatan ang online lending apps na sirain ang pangalan mo, reputasyon mo, i-blackmail ka kasi hindi ka nagpagbayad ng utang, papayain ka publicly dahil hindi ka nagpagbayad ng utang. And that is illegal and pwede mo ireklamo ang online lending apps na yan. So parang yung I agree, parang tantama to waiver Kuya Mark? Ay, yung I agree, bawal po yan. Bakit bawal yan? Because that is not equivalent to blank check. So, kailangan kasi kung magbigay ka ng consent, MJ, it should be informed consent. Pag consent na hindi mo naman alam, na pindot mo lang, hindi mo naintindihan yan, bawal po yan. So, you can go to the proper government agency para ireklamo yung online lending apps na yun. Thank you Kuya Mark. Kailan naging harassment Kuya Mark? Ang paulit-ulit na tawag at text, naniningil po yung online lending app. Ang harassment yan pag palagi kang tinatawagan. Na-harass ka nga na palagi kang tinatawagan ng boyfriend mo or girlfriend mo. How much more kung yung tumatawag sa'yo naningil ng utang? Di ba, MJ? May tumatawag sa'yo. Crush na crush sa'yo. Tawagan ka. 10 beses, 20 na beses, nakukulitan ka sa tumatawag sa'yo. Crush lang yan ha, in love lang sa'yo o may gusto lang sa'yo, tinatawagan ka 20 times, napipikon ka. How much more kung ang tumatawag sa'yo naningil ng utang? That's already harassment. Bawal tumawag ang online lending apps from 10 o'clock in the evening up to 6 o'clock in the morning. Bawal maningil. Nakalagay dyan sa batas. Bawal maningil ha. 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Bawal maningil. Kasi panahon ng pagtulog yan. Or kahit na 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi, pwede kang tawagan. Hindi naman pwede na tawagan ka 20 o 30 times sa isang araw, tapos text 20 times, 30 times, that is already harassment. Parang ginugulo na nila ang buhay mo. Pwede kang tawagan 1 beses, 2 beses. Kung hindi sumasagot, may demand letter. Then, pag hindi pa rin, sige, kailan na kaso. Yun, that's a proper way. Hindi pwede na tawagan ka 20 times, 30 times, 50 times. Kahit 11 o'clock ng gabi, tinawagan ka. Kahit alauna na madaling araw, tawagan ka. That is already considered harassment and that is a ground to file a case sa online lending apps para ma-suspend or ma-terminate ang kanilang lisensya. So pag na sobrang kulit, meaning harassment na yun? Harassment ang yan. kulit-kulit. So, ang kulit kasi, MJ, nakukulitan ka nga, may tumatawag sa'yo na kaibigan, may tumatawag sa'yo na kung babae pa, mga manliligaw ninyo. Nakulitan nga kayo na yung manliligaw ninyo, palagi kang tinatawagan na kahit may gusto ka pa, tinatawagan ka 20 times, parang ayaw mo.
How much more kung naningil ng utang? Nakapikon yan, di ba? Sigilan ka ng utang, 1 o'clock ng madaling araw, tinatawagan ka. Hello, MJ. Remind ko lang, may utang ka 2,000, bayaran mo ito. 1 na madaling araw. Tapos, okay, bayaran ko. 2:00 na madaling araw, tatawagan ka ulit. Oy, MJ, may utang ka. Gusto mo ba yon? Hindi. Bakit? That is already considered harassment. Hindi ka na pinatulog dahil sa paniningil ng utang. Ang paningil ng utang, legal yan, but it should be in proper way, proportionate, truthful, and with due respect sa tinatawagan mo. Hindi pwede na mabastos siya, mapahiya siya, at madisturbo siya. Yung naniningil, Kuya Mark, ng utang, yung kolektor, maaari ba siyang magmura sa sinisingil niya? Maaari ba niyang insultuhin at ipuwersa na, uy, magbayad ka na. Sir, magbayad ka na. Pwede bang gano'n? Hindi pwedeng ganon. So, para sa mga pulis, kailangan nila ng tinatawag na maximum tolerance. So, hindi pwede sila na pupunta doon tapos iinsultuhin nila yung naniningil. Yung pagpaningil, firm, pwede mo gawin yan. Naniningil ka, may demand letter ka, may proper way ka na sasabihin sa paniningil. Pero hindi naman pwedeng sabihin mo na bastusin mo na, insultuhin mo na, papayain mo na. Bawal po yan sa batas. Kasi very clear ang ating batas. Kailangan, kung maningil ka, kailangan may due respect ang paningil. Truthful, and it should be proportionate sa the way you ask for collection. You collect yung inutang. Hindi pwedeng maningil ka na papayain mo isang tao, insultuhin mo, iharasin mo. That is, bawal po yan sa batas. Kasi, syempre kay Mark, meron kasi ibang, siguro yung collector, mainit din ang ulo, at siya na pe-pressure na pagbayarin yung may utang, kaya yung pressure na ipapasa niya doon sa sinisingil kay Mark. Yung iba kasi ng mga collection, binasa yan sa mga law office. Yung mga law office na naging collector sa mga lending apps, mga bangko, in practice, may commission sila sa sinisingil nila. 10%, 20%, iba pa nga, mas malaki pa. So that's why, nape-pressure sila kasi kung gusto nilang singilin, kasi pag siningil nila yung utang, may commission sila. But pwede naman, walang problema maningil na may commission ka. That's part of business. As long as there should be proper respect sa pagpaningil, hindi pwede na bastusin, harasin, takutin ang isang tao. Thank you, Kuya Mark. Pero kung may mga harassment na o may mga pagbabanta ng involved, Kuya Mark, anong payo po ninyo sa lahat po ng mga sinisingil na may natatanggap na pong mga death threat o mga banta? Kung may mga banta na, may mga text na pambabastos, may mga text na mga threat na may mga pagbabanta, sinasabi pagbabanta, tapos doon sa bahay mo, bibidyohan mo yan as part of the evidence. Or kailangan maraming nakakita na binabastos ka, pinapahiya ka, tinatakot ka. And after that, you gather all the evidence. Pag may kompleto mo na lahat ng ebidensya, you can report that to the barangay, pwede sa barangay kung saan ka malapit, or you can go directly to the police for proper investigation or to the NBI for proper investigation. Then, para at least may proper recording na yung ginagawa sa'yo, pambabata na, pambabastos na, pinapahiya. Pare ka bang padalhan ng warrant of arrest or court? Grabe, court notice na. Tapos ang utang mo, 500 lang. Patay tayo dyan. So, ang court order, mga Sabina, police notice. mga sabina, ang nag-issue dyan ang court. Mga sabina, court, or government agency, mga warrant. So, yung demand letter is not equivalent to warrant of arrest. So, huwag kang matakot. So, kung may warrant of arrest ka, ang purpose lang dyan, reminder lang yan, mabayad ka sa utang mo. Kasi sabi ko nga, ang utang kasi, tayo mga Pilipino, or kahit sinong tao, pag utang pinag-uusapan, parang may sakit tayong amnesia. Nakalimutan natin. So, ang purpose ng demand letter is actually a reminder na may utang ka, bayaran mo yung utang. May tanong dito si P. Teresa sa SM9 News Online Facebook. Anong karapatan ng nagpautang sa tao na pinautang mo at siningil mo na at sa naglaon, bigla kang blinak, hindi na ma-reach out? Sino pong tatawagan mo po? Pakipaliwanag po. Hindi to online lending, pero pag nagpautang ka at yung nangutang, blinak ka, paano yun, Kuya Mark? Hindi naman kailangan ng cellphone. You can write a demand letter. I-demand letter lang muna na nakalagay doon sa demand letter na yan na ito yung utang mo, bayaran mo, then may date kung kailan siya dapat magbayad ng utang.
Pag hindi pa rin magbayad, tapos ipa-registered mail mo as proof na natanggap niya. Pag hindi pa rin niya nabayaran, you can file a case. Pwedeng small claim, pwedeng collection of sum of money with damages, so you can file a case. Or even the estafa, pwede ka mag-file ng kaso sa court. Ganon yan. Thank you, Kuya Mark. Si T. Manuel may tanong, Attorney Mark, mag-a-apply po ba ang prescription ng 10 years kung sakali hindi na ako nakareceive ng messages or follow-up mula pa sa online lending app kung nag-change ako ng contact details? Maraming salamat po. Yung tinatawag na 10 years, that is the legal prescription, lalo na pag mga written documents. But kahit na umabot ng 30 years, 40 years yan, may tinatawag kasi tayo, MJ, na moral obligation. Maybe your legal obligation prescribed, pero your moral obligation nandyan pa rin yan. So kung may utang ka, bayaran mo. So huwag ka masyadong technical na, 10 years na. Sabi ko nga, yung technicality, gamitin natin yan for the proper administration of justice. Hindi natin gamitin ang technicality para palusot sa ating mga obligasyon. So in this case, prescribed na kasi 10 years na eh. So kahit na 10 years na, yes, maybe it may be prescribed kasi 10 years na, but still, you have the moral obligation to settle your obligation. Thank you, Kuya Mark. May tanong po sa ating text line. Good morning po, Attorney Mark. Nag-message ang kolektor sa akin na kapag hindi ako nagbayad, alam namin kung saan ka nakatira. Maaari ba itong ituring na grave threat? Ito ba impeachable offense? joke lang. First, hindi siya matatawag na grave threat kasi alam naman talaga ng collector kung saan ka nakatira kasi nung umutang ka sa lending apps, may application dyan. Nag-apply ka. Pag-apply mo, ilagay mo dapat ang address mo. So, ibig sabihin, alam ko kung saan ka nakatira, normal yan. Kasi that's way of how you collect. Basta as long as, huwag mo sabihin, alam ko kung saan ka nakatira, pakidnap kita, susunugin yung bahay mo, yun ang grave threat. Pero kung alam ko kung saan ka nakatira, so, that's normal naman yan. Kasi alam naman talaga ng lending apps kung saan ka nakatira. Why? Because when you apply for a loan, i-indicate mo kung saan yung address mo. Thank you, Kuya Mark. May isa pang tanong si Lito Mendez ng Taguig. May utang ako sa kaibigan dahil hindi ako nakabayad sa takdang araw. Pumunta siya sa bahay namin at kinuha ang motor ko nang walang pahintulot. Yung ba illegal, Kuya Mark? Carnapping yan. Uy, ganon? Oo, carnapping yan. Kasi kailangan may free consent. May consent dapat ang pagkuha ng isang bagay. Hindi pwede, for example, may utang isang tao, pupunta ka na sa bahay niya, kunin mo yung refrigerator niya, kunin mo yung TV niya, kunin mo yung aircon sa bahay, or pwede ba yan? Pagnanakaw yan. Bakit? Wala kang karapatan na kunin mo yung mga private properties niya except if may court order. Kung may court order na, through the help of the sheriff, pwede yan. Pero kung walang court order, hindi mo pwedeng gamitin ang kamay mo sa batas. Hindi mo pwedeng pupunta ka sa bahay nila, tapos kunin mo ang refrigerator, cellphone, TV, and magnanakaw po yan. Ba, ganun pala yun ha. Pero kay Mark, kung hindi ka nakabayad, maaari ba nalang kunin yung cellphone mo, appliances, kotse mo at walang mga problema area? yan. Pwede mong kunin ang cellphone, basta may court order. So, ang unang gagawin mo, mag-file ka lang kaso sa court, collection of sum of money with damages. Kung nanalo na, pwede mong ipag-garnish yung mga properties niya, kung may mga properties niya, pero kailangan ng court order. Hindi pwedeng pupunta ka sa bahay nila, kunin mo ang cellphone, kunin mo ang TV, kunin mo ang refrigerator na walang court order. Baka mademanda ka pa ng pagnanakaw or matatawag ka na akyat bahay. Thank you, Kuya Mark. Ito, nag-chat po sa inyo pong Facebook sa Attorney Mark Tolentino, si Casio Art. Sabi niya, Sir, paano po kung meron na garnishment decision ng court is final na? Then pwede ba i-direct contempt kung walang pagsunod sa garnishment or walang Yes. pagbabayad kahit piso? Yes, pwede yan. So that's why kung may mga court order niya, you should hire a lawyer para at least pwede i-negotiate yan, i-settle yan. So, kahit may garnishment na pwede naman i-settle yan, pakiusapan na pwede bang installment, magbayad mo na ng kahit paano, ng konting bayad, wala namang problema yan. Basta may court order. Kasi kung may court order tapos hindi mo sinunod, pwede ka mademanda ng contempt of court and baka madagdagan pa ang problema mo. Ano bang ibig sabihin kay Mark ng garnishment order para po sa kabatiran ng ating mga kababayan? Garnishment order yan ng court na kunin yung mga bagay mo, mga properties mo, mga bank account mo, pwede i-garnish para
bayad sa mga obligasyon So in short, pang-embargo. o embargo. Kunin yun, for example, may kwarta ka sa bangko, 100,000, o i-garnish yung 100,000 mo para i-apply sa utang. Thank you, Kuya Mark. Maaari ba nilang, maaari bang, o meron bang legal limitation sa interest? Yes, O sa penalties? Or sa iba pang paniningil sa online loan, Kuya Mark? may legal interest yan sa mga online loan. Ang maximum interest is 6 months per month. Maximum na yan. So may iba dyan na ang interest is 3%, 5%, 4%, but maximum is 6% per month. Ang interest and penalty is another 6%. So 12% per month yan. Maximum. Thank you, Kuya Mark. Paano bang lumobo ng walang katapusan ang maliit na online loan, Kuya Mark? Hindi pwede ang maximum na hindi pwedeng lumobo. Ang maximum dyan is 100% of your principal. For example, ang utang mo is 5,000. Ang maximum na pwedeng i-charge ng lending company is 100% of 5,000, which is another 5,000. So up to 10,000 pesos lang pwede niyang isingil sa'yo. Dapat ba raw ang isang tao ay bigyan ng malinaw na breakdown ng principal interest o principal, interest, and fees and penalties bago niya tanggapin yung alok na loan? Yes, kailangan may consent must be freely given. Kailangan ang consent must be informed. Ang ibig sabihin doon, MJ, kung umutang ka under the Truth in Lending Act, kailangan alam mo kung magkano ang interest kung hindi ka nagbayad ng, per month. Magkano ang interest. Dapat alam mo kung magkano ang penalty kung hindi ka nagbayad. Dapat alam mo kung magkano ang cost ng suit kung hindi ka nagbayad. So, kailangan bago ang utang, bago i-release ang utang, naintindihan mo lahat yon, magkano ang interest, magkano ang consequences kung hindi ka nagbayad ng utang on the day na due ang utang tapos hindi ka nagbayad, so ano yung mga interest. Dapat iintindi mo yan or dapat ipaalam yan ng lending company under the principle of Truth in Lending Act. Thank you, kay Mark. Si John ng Iloilo. Attorney Mark, naka-receive ako ng random text messages from an unknown contact number at ang text ay naniningil ng utang ng ibang tao na hindi ko naman po kilala. Pwede bang kasuhan yung number na kumontak sa akin, Kuya Mark? So yung number na yan, parang ginugulo ka. Ang unang gagawin mo, i-block mo. Para may peace of mind ka. Kasi pag mag-file ka ng kaso, dagdag stress pa sa buhay mo. So unang gagawin mo, block it. Para wala na mga toxic sa buhay mo. Aba, mukhang may diin yung toxic, ha? Mukhang may diin yung toxic na word, ha? Di toxic. Ito mga ganun, naningilang utang. Hindi naman sa'yo, di toxic yan. Toxic. Ayan, yan. Diba? Thank you, Kuya Mark. At marami po pong mga tanong sa ating pong text line. Si Josefina Remolona, kapag nagbanta ang kolektor na ipapatulfo ako kung hindi ako magbabayad, ito ba'y harassment, Kuya Mark? Harassment yan, yung word tulfo. Naharas ka nga toxic na yun eh. Hindi naman si tulfo ang toxic, but yung word na ipatulfo kita, that method is already harassment. That method is already considered toxic. So, ang ibig sabihin, gusto ka niyang papahiyain. Gamitin pa ang pangalang tulfo para pahiyain ka. So, that is already harassment. So, pwede yan, idemanda mo siya ng unjust vexation. Kasi it will make you uncomfortable or uneasy sa buhay mo. Naging toxic na siya sa buhay mo. So, bawal yan. Kasi sabi ko nga, ang paniningil, it should be with due respect. Kung maningil ka, due respect, and it should be proportionate. Kung hindi pagbayad, i-demanda mo. At bago mo i-demanda, sulatan mo muna ng demand letter as a requirement. After the demand letter, kung hindi pagbayad, i-demanda mo. Hindi pwedeng papayain mo, insultuhin mo, and that is not the proper way in the proper justice system ng Pilipinas. Kuya Mark, ano payo po ninyo sa ating mga kababayan na talagang gipit na kasi maraming online lending app ngayon, matindi magpa-add sa social media. Yes. Sa YouTube, mayat-maya silang lumalabas. Okay. Huwag kang pumasok sa mga lending apps. Ang sagot ko, huwag kang umutang kung hindi mo kayang magbayad. Kasi ang lending apps na yan, lalo kang ibaon sa utang. Kasi ang negosyo nila, ang lending apps, hindi naman yan isang company na tutulong sa'yo para magkapera ka. Hindi yan tutulong sa'yo. Ginawa kanilang negosyo. So kung may problema ka, wala na ka nang makain, pupunta ka sa may mga programs ang government dyan. Pwede ka doon. Kung umutang ka sa mga kaibigan mo lang, huwag ka sa lending apps. Kasi yung lending apps, kung may kailangan ka ng kwarta, ibaon ka pa sa utang. Kasi negosyo nila yan. Ibig sabihin, kung utang ka, may interest na sobrang laking interest. Imagine,
5% per month. So malaki yan, 6% per month. Malaki yan. Tapos hindi ka pa magbayad, another 6%. Napakalaki yan na interest. Hindi mo. So ibig sabihin, hindi kanila tinutulungan. Ninegosyo kanila. So kung magkailangan ka ng pera, huwag kang pumunta sa online apps. You go to a friend, go to the proper government agency, baka may mga program sila, or ask for solicitation, or ask for help sa mga tinatawag na mga NGOs or mga kaibigan, mga kamag-anak, kaysa pupunta ka sa mga lending apps na yun. Thank you, Kuya Mark. Kung nagbayad raw si Kaloy ng Mountain Province, pero nawala raw yung resibo, paano raw mapapatunayan na settled na ang utang, Kuya Mark? Number one, the best settlement of utang is resibo. So, huwag kang magbayad kung walang proper na resibo. Kung may resibo man binigay sa'yo, dapat itago mo yan, i-picturean mo yan, i-save mo sa files mo, i-photocopy mo, ilagay mo sa folder. Proof yan na nagbayad ka ng utang, or at least may witness ka to prove na binayaran na yung utang mo. Kasi paano mo masasabi na nagbayad ka ng utang kung wala kang resibo? So, moral lesson, kung magbayad ka ng utang, there should be proper documents. Kuya Mark, paano i-check kung ang isang online lending app ay registered sa ating pong mga batas sa Pilipinas? You can go to the SEC website. May nakalagay doon ano yung mga registered na mga online apps. Huwag kang para at least mas maganda registered yung isang online app sa SEC para kung may problema, you can go to the SEC, the Security Exchange Commission, magreklamo kung may hinaharas ka ba, pinapahiya ka ba sa lending apps na yan. Kasi kung hindi naman registered, hindi siya ma-regulate ng ating government agencies. Thank you, Kuya Mark. Si Roveline may tanong, pwede bang ipasarahan ng nagpautang ang negosyo ko dahil hindi po ako nakapagbayad? Wala siyang pakialam sa negosyo mo. Hindi niya pwedeng ipasara. Kasi kung ipasara niya yung negosyo mo, lalong hindi ka makapagbayad ng utang. So, do not kill the hen that lays the golden egg. That's the moral lesson. So, huwag mong patayin ang manok na nangingitlog ng itlog o nangingitlog ng ginto. So, in this case, paano ka makapagbayad ng utang kung gusto niya i-close ang negosyo mo? And in the very first place, wala siyang karapatan sa negosyo mo. Ang karapatan lang niya, magbayad ka ng utang niya, ng utang mo. Wala siyang karapatan na sirain ang buhay mo, sirain ang negosyo mo. And bawal po yan sa batas. Thank you, Kuya Mark. Si Angelica may tanong, Attorney Mark, pwede bang kunin na nagpautang ang ATM card ko? Bilang garantya. Guarantee. Actually, alam ko ito mga sindikatong ito mga ATM na yan, hindi lang yan nangyayari sa mga private sectors. Alam ko may mga government offices, ang mga biktima po dito, yung mga mababang posisyon sa government, mga secretary, mga staff, yung mga land bank na ATM nila, ibibigay nila para makasuha ng utang, para maka-advance ng singil ng utang. So, ang ATM card, walang value po yan. I repeat, ang ATM card, walang value. It is only an access to get money sa bangko. It's not equivalent to money. So, for example, bigay mo yan, pwede mong baguhin ang password or ipa-declare mo na lost para hindi ma-withdraw ang pera. Bakit? ATM card has no value. Kung may value man yan, it's only worth 100 pesos or 200 pesos. Ang ATM card. Magka-value lang yan kung may access siya sa ATM machine. So, ibig sabihin, kung kinuha yung ATM card mo, mas mabuti pa ipa-declare mo it as lost para hindi niya makuha yung pera mo. Thank you, Kuya Mark. Si Ace ng Mandaluyong. Kuya Mark, bakit o paano po nakakasuhan ng estafa ang nangungutang? Sabi niyo po, wala naman daw nakukulong sa utang, Kuya Mark. Hindi ka makukulong sa utang. Hindi ka makukulong dahil nangutang ka. Basta good faith ang pag-utang mo. Makukulong ka lang kung may kasamang fraud. Pagsisinungaling, mga promises. For example, MJ, bigyan mo ako ng 100,000. Tapos yung 100,000 mo, gawin natin 200,000 pesos every month. Double your money every month. So, yun yan. Mga investment na mga scam, that is already estafa. Easy money? Easy money. Yung, for example, bigyan mo ako ng pera, 100,000, bibigyan kita ng ginto na worth 100,000, pero yung ginto pala, peke pala ang ginto. May mga pagsisinungaling, yun, pwede ka makukulong. Kung purely utang lang,
hindi ka makukulong sa utang. Very clear kasi sa ating batas. Wala nakukulong sa utang. No person shall be imprisoned for non-payment of debt. Makukulong ka lang kung may kasamang pagsisinungaling sa mga investments, sa mga transactions. Yun ang estapa. So, bawal po yan. Thank you, Kuya Mark. Ano po ang mga ebidensya na dapat isave ng isang Juan at Juana de la Cruz para po makapagsampa ng reklamo kapag nakaranas po sila ng mga harassment dito po sa online lending apps na ito? Number one na requirement, i-prove natin na may contractual relationship kayo. So, how to prove your contractual relationship? Contract. Dapat, kung may contract kayo, save the contract. Kasi prove yan na umutang ka sa lending apps na yan, tapos yung lending apps na yan, hinaharas ka. Number two, demand letter. Kung may receive ka demand letter, mga emails, mga text messages, mga call logs. Kung may mga pupunta sa bahay mo, pipicturean mo, or pupunta ka sa barangay to prove na i-report mo sa police na tinatakot ka, i-report mo sa NBI na tinatakot ka, kumuha ka ng police report. Yun ang mga ebidensya na tinatakot ka, hinaharas ka. Kailangan yan, kung mag-file ka ng kaso, hindi pwede mag-file ng kaso purely statement lang. Hindi pwede mag-file ng kaso dahil sinasabi ni Pedro, ni Maria. Chismis yan. Number one requirement to mag-file ng kaso, you must have personal knowledge. To be a good witness, you must have personal knowledge. Hindi pwede na sinasabi lang ni Pedro, nakita lang niya. Kailangan talaga may knowledge ka sa transaction, may knowledge ka sa nangyari sa isang dealings. Hindi pwede na dahil lang sa chismis. Thank you, Kuya Mark. Yaman na pag-uusapan po natin itong mga utang or mga usaping pera. Sa impeachment, Kuya Mark, kailan po maaaring ipasabpina ang bank records, ang iyo pong tax records at AMLAC records? Di ba meron po tayong tinatawag na, na batas dyan na Okay, tama. para protektahan? Bank secrecy law ang tawag, Kuya Mark? Ang sabi ng batas, yung tax records are confidential. Bank records are also confidential. Lalo na pag foreign document, mga foreign accounts. Foreign accounts are absolutely confidential. Walang exception. Absolutely. Absolutely confidential. There's only one exception. Pag pumayag ang depositor. Pag foreign accounts. So pag may foreign accounts yan, bawal yan i-garnish. Bawal yan. Yung may utang, di ba? May utang ka, i-garnish yung utang mo dahil nakalagay sa foreign accounts, bawal yan. Absolutely confidential pag foreign accounts. Except pag pumayag ang depositor. Dito naman tayo sa peso accounts. Ang peso accounts, as a rule, confidential. Hindi absolute, confidential lang. Ang peso accounts. Except pag may court order. Pag may court order, including impeachment, exception yan sa confidentiality of bank accounts. But hindi dahil impeachment. Kailangan it must be relevant to the articles of impeachment. Kung ang articles of impeachment about grave threat, ano bang relevance sa bank accounts? So, hindi yan. So, I don't know kung ano bang ibang articles of impeachment kasi hindi natin alam kung ano yung ibang reklamo. Basta, sabi ng batas, ang bank accounts, pwede yan isabina sa impeachment court basta relevant ang bank accounts. Peso account ang pinag-uusapan, not the dollar account. Because dollar account are absolutely confidential except with the consent of the depositor. Let's go, third question mo, MJ, is ano to? Tax. Tax records. Income tax returns. They're also confidential. Pwedeng ma-administratively, civilly, and criminally liable ang mga RD, mga RDO, mga Regional District Office na maglabas ng mga income tax returns. Except pag may consent ng taxpayer and except pag may court order. But hindi lahat ng court order. Kailangan may relevance of the case at hand. Yun yan. We say case at hand. Kung ang articles of impeachment, there was an allegation about bank accounts, there was an allegation about tax obligations, pwede isabina ng impeachment court. Pero kung wala namang ganung mga allegation, hindi pwede yan. Article So, 2 kay Mark. Ano? Article 2.
So Article 2, Unexplained wealth and inaccuracies in her SALN yan. So from 2022 to 2024. Pero ang issue, yung mga... 2022 to 2024. 2024. So pwede yan hanggang 22 to 2024 lang. But Kasi yung pababa, hindi pwede yan kasi hindi yan relevant. Sabi, di ba, sabi ng batas, I repeat ha, pag dollar account, absolutely confidential. Kahit na 2022, 23, 24, bawal isabina ng impeachment court. There's only one exception pag pumayag si respondent na ilabas yung bank account niya na foreign bank accounts. Kasi our foreign account kasi, MJ, absolutely confidential. Very strict kasi ang foreign dollars o foreign mga dollars, mga yen, mga yuan, basta foreign accounts, absolutely confidential except one, pag pumayag ang respondent, si BP Day Sara. Peso, I repeat, pwede confidential except by court order and that court order must be relevant. So relevant, ibig sabihin sa Article 2, 22 to 2024 lang. Hindi pwede yung iba kasi hindi naman yan relevant sa Articles of Impeachment. Pangatlo, yung tax naman, ang Articles of Impeachment may unexplained wealth or sa SALN sa 2022 to 2024. So hanggang doon lang no Vice President siya. so paano yung parang may ipapaalam sa presidente? So, para sa tax records, Tax record, ipapaalam sa Presidente yan. Ng Pilipinas. Yes, because through the Secretary of Finance. So ipapaalam yan na ipapalabas. Pero kahit na hindi na kailangan ipaalam, court order lang yan, order ng impeachment court, pwede yan, basta relevant. Yun ang limitation ng impeachment court. Pwede ang impeachment court mag-issue ng order compelling the BIR or the Office of the President, kasi ang BIR humingi pa ng consent ng Office of the President or through the Department of Finance para ipalabas yan. In one condition na kailangan relevant in any of the articles of impeachment. Kung hindi relevant, so, ibig sabihin, hindi pwede yan kasi the general rule will apply. And what is that general rule? Confidential. Word confidential lang. There's only one absolute confidentiality. And what is that absolute confidentiality? Foreign bank accounts. thank you kay Mark. Si Imelda Aquino, tanong ko po, Kuya Mark, pwede ko ba singilin ang tao na may pagkakautang sa akin mahigit 15 years na hindi nakababayad, malaki halaga, 350,000, pero meron na po silang kasulatan, silang dalawa? Actually, dapat ka maningil. Pero kung mga 10 years, 15 years na sabi ko nga, prescribed na yan kasi written contract yan prescribed na legally. But based on moral obligation, you can still ask for collection. Wala na problema yan. Basta good faith ka, moral obligation, you can still ask for collection. Thank you, Kuya Mark. Para po sa ating last question, sa ating topic ngayong umaga, Kuya Mark, saan po raw maaari magsumbong laban sa online lending app o kolektor na nanghaharas, Kuya Mark? Kung nakaya sa'yo, para masuspend ang lisensya ng isang lending apps, you can go to the Security and Exchange Commission. May website sila doon. You can email lahat ng mga ebidensya, i-attach mo, i-email mo doon, or pupunta ka mismo sa office ng SEC. Ang SEC office, may main office, I think, nandiyan sa Pasay City, or may mga regional offices naman ang SEC. You can go there. Then, kung may mga harassment na pinapahiya ka, or hinaharas ka sa social media, tinatawagan ka, daming mga public shaming, you can go to the cybercrime ng NBI to file a case, or you can also go to the cybercrime ng PNP to file a case for cybercrime, particularly cyber unjust vexation, cyber libel, or any other relevant case. Yun ang mga possible na pwede mong gawin. Or hire a lawyer? Of course, hire a good lawyer, not just a lawyer. Kuya Mark, ano po ang inyong moral lesson sa ating pong mahalagang paksa ngayon pong Sabado ng umaga? Of course, the moral lesson, walang makukulong sa utang, but at least you should, in good faith, magbayad ka ng utang. Sabi ko nga, very clear, may notes pa nga ako dito, MJ. Sabi ko nga, a lender may collect valid debts. Lender, pwede makolekta, but it may not threaten, shame, deceive, or misuse behaviors of borrower's personal data. Pwede kang maningil kung may utang ka, pero wala kang karapatan na sirain ang kanyang pangalan, reputasyon, or durugin ang kanyang personal data. Because may right to privacy po tayo. Ang moral lesson dyan, huwag kang umutang kung hindi mo kayang pagbayad.
at huwag kang magpautang sa taong walang kakayahan magbayad. Yun ang moral lesson. Okay, ang uban, manggod kayo, Mark. Utang lipay, bayad likay. Ang iba dyan, umutang dito para ibayad sa kabilang utang. That is a weakest link. Maling-mali po yan na method. Umutang ka dito para ibayad mo sa kabilang utang. Ang gagawin mo, ang best remedy, huwag kang umutang kung wala kang kakayahan magbayad ng utang. At huwag ka din magpautang sa taong hindi marunong magbayad ng utang. At sipagan natin. Sipagan natin. Dalawang pagsisipag yan kayo, Mark. Sipagan natin ang pagdarasal sa dakilang Ama na bigyan tayo ng pagpapala. Number 2, sipagan pa natin ang ating mga trabaho. Yes, ganun yan. Lahat ng bagay nandiyan yan sa dakilang Ama. And huwag kang tamad-tamad. Magsipag ka. At least may konting pawis naman dyan sa mukha mo. Hindi pwedeng palagi ka lang natutulog, nakatunganga. May effort naman. Konting effort naman. Oy, baka bukod po sa ating palatuntunan, saan po nila kayo maaabot for free legal advice? And for free legal advice, you can follow me sa Facebook page natin, sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog, at TikTok, pakihanap lang, Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile, sa Viber, sa WhatsApp, sa 0968-881-1912 or 0917-321-5353. Please visit my website sa mktlawyers.net, and landline, you can also call me sa 02-7000-7846. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino.